Amen po, let's pray. Lord, marami pong salamat, Lord God, sa pribilehiyo, Panginoon, Lord God, na makapag ah, bahagi ulit ako, Lord God, ng salita mo, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa fresh revelation mo po sa akin, Lord God. And I pray na itago mo nga lamang po ako sa likuran mo, Panginoon, Lord God. At gamitin mo lamang po ako, Lord God. Lord, bilang mouthpiece mo po, Lord God, na ma-deliver ko po ng maayos, Panginoon, Lord God, yung mga sasabihin ko, Panginoon, Lord God. And Lord, ang lahat po ng naririto, Panginoon, na may pandinig ay makinig, Lord God. Lord, ang lahat po na naririto, Panginoon, ay maging bukas ang puso, Panginoon, Lord God. At Lord, um, tumimo po sa amin, Panginoon, Lord God, at magsilbi pong uh, yung word ngayon, Panginoon, na maka-edify, Panginoon, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, thank you po muli, Panginoon, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. So, yun po. Um, yun po, so yung topic po na i-share ko po ngayon, pinamagatan ko pong Band of Unity. No po. Punta po tayo sa 1 Corinthians 12 po. 12 verse 12 po. Yan. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging iisang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. 15, kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng taenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro taenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit, ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahina ang siya pangang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ng mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang isang katawan ni Kristo at ang bawat sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, o magpaliwanag ng mga ito. No po. So, ito pong 1 Corinthians 12 no po, pinaliwanag po dito po ng Panginoon no po na kahit tayo iba't ibang bahagi, iba't iba ng ministry, iba't iba ng tungkulin, no po, iba't iba ng character, no po. Pero tayo po ay nananatili sa isang katawan, no po, na yung katawan na yon, sino daw po? Si Kristo, no po. Ah, Amen po. Ah, so sa tagal ko, nais ko lang po magbahagi po ng mga
ng karanasan ko po, no po, ah, sa tagal ko pong kinakabahan po ako 'pag na-open ko 'to. Pero ito po talaga yung naranasan ko rin po pala ito, no po. Sa tagal ko pong, Kristiyano po at, mananampalataya po, 'no, sa JCM. Marami po akong mga naobserbahan, mga nakita, 'no po, at isa na rin po na nakita ko po, 'no po, na may mga nakita din po akong mga flaws, 'no po, mga mali, 'no po, sa kapwa-kapatiran, 'no po, na ayun po, naranasan niyo rin po ba, 'no po, na kapag yung meron kayong napapansin na alam naman niya yung dapat, alam naman nila yung dapat, pero bakit hindi po nakikita o hindi po naa-apply, 'no po, 'no po. Ah, so pinapanalangin ko siya sa Panginoon, 'no po, tinatanong ko siya sa Panginoon, pero 'no po, in-impress sa'kin ng Lord, 'no po, na kaya siya ganyan, 'no po, kaya nakikita mo 'yan kasi, ah, kahinaan na 'yan, 'no po. Kaya siya ganyan, kahinaan na 'yan, 'no po. Um, so ako din po, 'no, nilalagay ko din po yung sarili ko dun sa tanong ko na, maaari po, 'no, kayo din po tanong niyo rin 'yan sa akin, 'no po. Baka marami rin po kayong nakikitang mali sa akin, 'no po, na hindi naaayon sa pagiging anak ng Diyos, 'no po. 'Di po kayo exempted, 'no po. Ilang beses niyo na lang sigurong tinanong at yun po, marami din naman po ako dito na marami rin naman po akong napapansin na aware naman din po ako, 'no po. Ngayon po, baka gusto ko rin po kayong sagutin, kahinaan ko din po yun, 'no po. Ah, at kung meron man po akong, aware man po ako o hindi, 'no po, kung meron man po akong mga naapakang tao, nasaktan, 'no po, nanghingi po ako, 'no po, ng patawad. Yun po, inaantok na ako. Yun po, so yun po, 'di ba nawala na ako, wait lang po. Ah, pero kahit na iba't iba tayo ng differences, 'no po, 'no po, iba't iba tayo ng kalakasan, iba't iba tayo ng kahinaan, 'no po, ang gusto ng Panginoon, 'no po, tayo ay magkaisa, 'no po, ah, na magbuklod pa rin tayo sa pamagitan po ng pagkakaisa sa isang diwa ng pag-ibig, 'no po. Punta po tayo, 'no po, sa Hebrew 12 verse 14. Po, sabi, sikapin ninyong makasundo ang lahat, 'no po, at magpakabanal, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. No, no po. So, wag na po natin puntahan. Di ba nga po sabi sa John 15, no po, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. No po. Um, gusto po ng Panginoon, no po, kaya niya gusto na mag-unite tayo sa kabila ng differences natin. Kasi po, yung kaaway, ang hirap po niyang makapenetrate pag tayo po yung nagkakaisa. No po, ang Panginoon ay intindihan po niya tayo, no po. No po, iba-iba kasi tayo ng kinalakihan, iba-iba tayo ng disiplina na iba-iba po yung disiplina na tinuro sa atin, no po. May mga iba na hindi talaga din naturuan, no po. Iba-iba din po tayo ng kung paanong iba-iba tayo ng mga ministry, no po, iba't iba tayo ng kalakasan, iba't iba tayo ng talento, no po. Ganon din po, iba't iba din tayo ng character. Amen po. Meron po dito na mayaman sila sa joy, no po, pero wala silang self-control. Amen po ba? No po. Mayaman sila sa joy, pero wala silang patience. No po. No, iba't iba po tayo ng klase ng kahinaan, iba't iba po tayo ng ng iba't iba po yung kailangan iayos sa atin at baguhin ng Panginoon. Amen po. At kung tayo po ay mawawala, kung paano kung tayo po ay saglit na yung pong dahilan natin na magpapahinga muna ako, no po, na hindi nasaktan ako eh. Ayoko mo nang ayoko na munang ayoko na munang umattend, no po.
Ah, aminin ko po sa inyo na pagdaanan ko po yan na po, na physically, na po, nasa church ako. Pero yung puso ko po hindi na maayos, full of bitterness. Na po kasi daming pumapasok sa isip ko, tapos um, parang yung puso ko parang, alam niyo po, durog na po. Dumating po sa point na open ko nga po yan kila Pastor Dave nung kumatin ako ng prayer and fasting na yung nga po, tapos nung nawala pa si Pastor Nick, sobra po kung grabe po yung luksa ko, tapos may mga naranasan din po ako personally na po, na talagang durog po yung puso ko at ayoko nang, wala na akong gana, wala na akong appetite, no po. Pero, hindi ko po yun, pero sabi ko nga po, nilalabanan ko yung ayaw ko, no po. Ayaw ko nang aten ako, no po. Ayaw kong sumayaw, sasayaw ako. No po, nilalabanan ko yung ayaw ko kasi aware ako na kahit ito yung nararamdaman ko, na kahit ganito yung emosyon ko, hindi ito tama. Pero ang Panginoon, naiintindihan na yan. Naiintindihan na yan. No po, sabi nga po sa Ecclesiastes 3, no po, verse 8. Puntahan. 8 po, 3 verse 8. No po, no po. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, no po, lahat do, 'di ba po sa 1, huwag na po natin puntahan. Ang lahat po daw ay may kanya-kanyang oras at may kanya-kanyang panahon. At dito sa verse 8, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. So, ibig sabihin, nangyayari din, may season din talaga na mararanasan natin yan kasi nga po, nandito po tayo sa flesh. No po, na talagang minsan talagang dadaan po talaga nasasama po yung loob natin. Pero wag po na, kaya hayaan po natin na yung feeling na yan maging season. No po? Maging season lang siya. Wag mong hayaan na may stuck sa'yo. No po? Na nangyari yan kasi may dahilan. No po? Noong una po, uh, yung mga taong hindi ko sila maintindihan, yung mga reaction sila na hindi naaayon sa kung ano yung tama. No po, di ba? Alam naman po natin yung fruit. Hindi natin nakita sa reaction niya. No po, para bang, ay, immature. No po, parang, yes po, talagang sa paningin ng Kristiyano, immature. No po, pero hindi natin naranasan yung naramdaman niya eh. No po, kaya ito po, no po, pag naramdaman natin, nakaka-relate po tayo, kaya pala, no po, na kaya pala siya ganun. No po, so naintindihan ko po. Di ba po si Jesus, no po, nagkatawang tao, no po, naranasan niyang magutom, mauhaw, no po, naranasan niya yung unfairness, naranasan niyang duraan, no, physically, no po, na-tortured siya, no po, mentally, uh, naranasan na rin po na, alam niyo po, yung malungkot, no po, para po, naranasan niya po yun, pero nakatakda po yun, season lang siya, no po, naranasan niya po yun, no po, para unang-unang makarelate, no po, pangalawa, no po, ako po, pangalawa, kaya ko yung naranasan, para kung meron mang taong makaranas noon, kapatiran na makaranas noon, alam ko yung gagawin ko. Alam ko na, kasi naramdaman ko eh. No po, naranasan ko eh. No po. Pero, yung, 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 yung hurt na yan, o yung pangit na nararanasan natin, i-turn mo yan into good, no po, na huwag mong hayaan na ma-dominate ka ng kaaway. Kasi si Lord, kapag yung nagsasubmit ka, kahit ayaw mo, no? Sumunod ka, kahit taliwas sa nararamdaman mo, aayusin niya. Umattend ka ng church, kahit na hindi okay yung puso mo, pakinggan mo lang si pastor, kahit na minsan napapa-newy ka, kasi sapul ka, na po, pakinggan mo lang siya kasi ma-edify ka nun. Na po, kesa yung pag-cook natin ng problema natin, mag-isolate tayo, no po, ah, ano ba, hindi tayo a-attend, no po, mamimiss natin, no po. Di ba nga po ang church, no po, hospital ng mga
may sakit. No po, ospital na mga kailangang mabago. No po. So, yung pong correction nila pastor, no po, through sermon ng mga leaders, no po, through word of God, no po, yan po yung medicine po natin, no po, na-edify tayo niyan, no po. So, gawin natin kung ano yung nararapat, no po. Kung minsan, no po, yung kaaway, no po, ah, gagamitin niya simple misunderstanding lang, no po. Yung, yung kahit nagkapatawaran na okay na, tapos bubulungan ka niya, "Ano, sinasadya niya yun? Hindi siya totoo." Yung parang gano'n. Tapos ikaw naman, mas example lang po 'no, meditate mo naman ngayon. So parang di mo na naman siya mapatawad. So balik ng balik, balik ng balik. So parang nangyari nagkakaroon ng division na di na nagpapansinan, no po. So doon siya tuwang-tuwa, no po, tuwang-tuwa. Pero yun nga po, kaya gusto ng Lord na tayo po ay talagang mag-collab, no po, na magkaisa kasi ang hirap-hirap po niyang makapasok, no po. Kaya talagang gagawin niya lahat eh. Gagawin niya lahat, no po, ng paraan para magkaroon po ng mga misunderstanding, no po, ng ano po, ng hindi pagkakaunawan, hindi pagkakaunawaan, no po, ah, itatanim po niya sa isip mo na magalit ka, no po. Kaya yun po, kaya kung minsan nakakaramdam po tayo na hindi tayo totoo o hindi totoo, no po, pero kung minsan baka tayo din po yun, no po. Ah, yun po, sabi po na sa Matthew 5, no po, verse 29, kung ang kanang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ng itapon sa impyerno. 30. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ng itapon sa impyerno. Amen po. Ito pong verses na to, marami pong interpretation eh, pero ang rema po sa akin sa verse na to is yung pong um, mata, no po, 'di ba nga po ang mata daw po ay nagsisilbing liwanag sa buong katawan, no po. Pero, no po, yung mata po na to, ine-emphasize po tayo po to, no po, na kahit mahalaga ka pa, no po, kahit pinakamahalaga ka pa, no po, kung nagiging sanhi ka ng pagkakasala, no po, ano sabi? Dukutin mo ito at itapon, no po. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ng itapon sa impyerno. Ibig sabihin po nito, kahit po tayo'y pilay, no po, kahit po minsan nakakalungkot kasi nasanay ka na, no po, nasanay ka na na magkakasama kayo, nakikita mo tong tao na to na o kaya may mga upuan na nandun siya, no po, pero hindi mo na nakikita. No po, minsan ramdam natin yung pilay tayo, no po, lalo na sa mga ministry na kinumit natin, tapos bigla na lang may mawawala. No po, kahit pakiramdam natin na tayo pilay, no po, pero mas mabuti pa na disable na lang tayong makita ng Panginoon, no po, na sumasamba, na tapat. Kesa naman daw po, ang buong katawan, buong church, no po, ang buong JCMI, mapunta sa impyerno. Kasi bakit? Nakahalo na, no po, ng bitterness, no po, na may mga sul-sul-sul-sul na. So yun po, ma, ma, malalason, no po. Mabuti pang tanggalin ka na. Kesa naman, lahat tayo mapahamak. No po. Kaya po, yun po, pero kahit na, oo, just ang Lord, pero talagang ayaw niya eh. Desisyon natin yun. Desisyon, hindi ka niya pipilitin. No po, sabi nga po sa 2 Timothy 2 verse 13,
Timothy 2 verse 13, punta po tayo. 13 po. 2 Timothy 2 verse 13. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin. Sapagkat, sa ano daw po, hindi na maaaring itakwil ang kanyang sarili. No po kasi nga siya yung katawan at bahagi tayo. Amen? Hindi kanya basta-basta puputulin. Kasi nga, literal na masasaktan siya kasi siya nga daw yung katawan. Amen po. Pero nung dahil, sabi nga niya po, mas mabuti ng mawala ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa daw po ang buong katawan ng itapon sa impyerno. Mas okay na lang no po na disable tayong mag-worship sa Panginoon. Kahit ilan na lang. Sa tapat. Yun po. No po. Pero masakit sa kanya po. Na di ba nga sabi po, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. No po. Um, no po. Kaya po, napakahalaga po no na tayo po kahit sa kabila ng differences po natin, sa kabila ng iba't ibang kinalakihan natin, o ibang kultura, ibang norms na-apply natin, no po, kahit iba-iba tayo ng interes o galing o talento, abilidad, no po, tanungin mo siya, no po, ay tanungin mo yung kwento niya, no po, kung paano siya nakakilala sa Panginoon. Amen. Paano pa rin tayo pinagbuklod ng paano pa rin tayo pinagbuklod ng Panginoon? No po, dahil kay Jesus, no po, yung kwento mo kahit iba yan, kahit iba yung story mo kung paano ka nakakilala sa Panginoon, iba yung story ko kung paano ako kilala sa Panginoon. Pero sino ba yung nag-connect sa atin? No po? Sino po ba yung dahilan kung bakit tayo nabuo? Si Jesus. Po, nang dahil nakilala natin siya, merong tao na binuwis na yung buhay na para sa atin, no po, na pinatawag tayo sa kasalanan natin. At dahil po sa Kanya, may buhay po tayo na walang hanggan. Dahil sa Kanya, no po, meron tayong pag-asa, no po, yung pangako niya, buhay, no po, at yun yung inaasahan natin kung bakit tayo nananatili. Amen po. Kahit iba-iba tayo ng kwento, isa pa rin po ang kumokonek sa atin. Isa pa rin po yung dahilan ng pagsamba natin. Kung bakit tayo nananatili. No po, ang Panginoong Jesus. No po. Kaya po, ah hindi ko po to sinasabi dahil ito ay suliranin nito. Problema ng church, no po. Pero ito po ay maaaring babala, no po, sa plano niya, sa marami na pang plano. Amen. Naniniwala po ako na maraming inayos si Lord na relationship, no po. Di ba nga po ang team natin, unity, no po, reconciliation and restoration. At alam ko po na buhay yan at nangyayari na yan po na, spiritually po, nararamdaman ko po, no po, alam ko rin naman po na kayo, nangyayari na po yan. At ito pong message ko po ay warning at maging alisto po tayo sa kung ano pang gagawin ng kaaway, no po, para tayo ay paghati-hatiin, no po, magkaroon ng division, no po, wag po nating i-entertain, no po. Ah, yun po, punta po tayo sa Ephesians 4 po. So ito po yung gusto ng Panginoon na maging tayo, no po. Malapit na rin po akong magtapos. Po. Ephesians 4 verse 2. Kayo yung maging mapagpakumbaba, mahinahon at magtiyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu, tulad ng may isang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Opo. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa supat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ay,
Ah, talon na po tayo, no po, verse 15 na po. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Verse 16, sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. Po. At kung maaayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. No po? Ano daw po ulit? No po, tayo daw po ay lalakas at lalaki sa pamamagitan ng pag-ibig. So yan po yung natin, no po. Kaya napakahalaga, no po, na tayo po, kahit na hindi po tayo okay, kahit hindi tayo maayos, na hurt tayo, wag po nating isolate ng sarili natin at hindi po dahilan ng pag-alis, no po. Kung aalis man po tayo, ang dahilan po ay dahil iba na po, iba na po yung ating calling, no po, at maaring, no po, sa ibang lugar ka na dadalhin ni Lord, pero gusto ni Lord na sa isang spirito pa rin tayo, na po isang diwa ng pag-ibig pa rin po tayo. Kung paanong siya din po ay sinasamba po natin, na po si Jesus. So ang gusto niya pong gawin ay ang gusto niya pong makita sa atin, na po isang diwa ng pag-ibig, na po na kahit nasaan tayo, na po nandun na malawak po yung pangunawa sa isa't isa, na po. Yun po, yun lang po. Marami pong salamat. I pray na na-bless po tayong lahat sa word po ngayon. Yun lamang po.